Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas, mga kababayan. Weekends na naman po, kaya naman enjoy your 2-day vacation. At syempre, masasaya po yan kung kasama ang pamilya dahil wala pong hihigit pa sa sayang hatid ng buong pamilya. At kung kayo po yung may mga outdoor plans ngayong umaga, tutok po muna kayo dito sa Panahon TV para umaga pa lang updated na kayo sa lagay ng panahon. Ito po ang Panahon TV Weekend Edition, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Kung kayo po ay online, sabay rin kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. At ngayong umaga po ako po ang inyong makakasama, ang inyong weather buddy, Jessie Basco. Simulan na po natin ang ating ulat. Mga kababayan, patuloy pa rin po ang pagmumonitor natin sa kondisyon ng Mayon Volcano. As of August 28, nakataas pa rin sa Alert Level 2 ang probinsya ng Albay dahil sa patuloy na emission ng white stream plumes mula dito. Kaya naman nakababa pa rin ang order mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ng Albay. Ilan sa mga protective measures ay pinagbabawalan muna ang kahit sino na akyatin ang Mayon Volcano. Wala rin munang aktibidad ng ATV at pinagbabawalan din ang pangunguha ng orchid at ilang gulay mula sa bulkan. Pinapayuhan din ang lahat na mag-ingat at maging alerto lalo na kung kayo ay malapit sa 6-kilometer permanent danger zone at bawal muna ang pagbisita sa Mayon skyline lalo na po sa gabi. Samantala sa Taal Volcano, as of August 29, ay nakataas pa rin ang Alert Level 1 dito dahil sa abnormal na kondisyon nito. Dahil sa pagkakaroon niya ng 3 volcanic earthquake at ganun din ang pag-init at pagtaas ng level ng tubig dito. At para naman po sa ating ulat panahon, balikan muna natin kung anong panahon ba ang mga naranasan natin itong mga nakaraang araw. Narito po ang ating weekly weather recap. Kung mapapansin niyo po, simula nung Sunday, last week po yan, ay patuloy po natin binantayan yung mga low pressure area na pumasok po at naka-apekto sa bansa natin. Yan po ay simula nung Sunday, ganun din po ng Monday at Tuesday, hanggang kahapon po yan, araw ng Biyernes. Meron po mga low pressure area na naka-apekto sa bansa natin at nagdulot nga po yan ng mga pag-ulan. Ilang areas nga pong naapektuhan yan ay dito rin po sa Metro Manila. Ganun din po ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya po mamaya, aalamin natin ang developments nitong low pressure area na binabantayan mo natin. Samantala, para naman po sa ating astronomical data, silipin muna natin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Simulan po natin yan sa ating sunrise and sunset. Ang sunrise po natin, yan po ay mamayang 5:43 ng umaga, habang ang sunset naman po natin, yan ay mamayang 6:09 ng gabi. Para naman po sa ating moonrise, ang moonrise po natin 9:11 ng umaga, habang ang moonset naman natin 8:29 ng gabi. At yan po ay merong illumination na 17%. At para naman po sa ating phase of the moon, sa darating na August 30, 2014, ay nasa waxing crescent ang phase ng buwan. Ibig sabihin ay less than 50% ang illuminated na bahagi nito dahil position ito slightly off angle sa gitna ng mundo at ng araw. Kaya naman meron lamang itong 22% illumination. At syempre po, alamin din natin ang tidal prediction along Manila Bay. Hatid po sa atin ito ng NAMRIA. Ang high tide po natin, mamaya po yan 12:44 ng umaga at yan po ay merong 0.80 meters na level ng tubig, habang ang low tide naman natin ay 6:36 ng umaga at yan po ay may 0.38 meters na level ng tubig. Simula pa lamang yan mga kababayan, magbabalik pa po ang Panahon TV Weekend Edition.